This time, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. This is our excitement and ito po ang reason bakit kumigising po tayo ng maaga sapagkat nais po nating mapagpala ng salita ng Panginoon. So if you are all ready and excited, please type Amen. Sige po, pakitype na natin ang Amen. Esther Marfil, good morning sa iyo. Ramos Moon, good morning. At kay Nanay Normita Pitalber, maganda umaga po. Okay, if you are excited, if you are ready, please type Amen. Sige po. At ang ating pong magiging teksto ay ang Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. At ang magiging pagbasa po natin ay nasa verse number 12. Verses 12 to 17 po tayo dito po sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verses 12 to 17. According to Apostle Paul, sulat po niya ito sa aklat ng Colossus. Ang sabi po sa verse number 12, Colossians chapter 2 verses 12 to 17. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all, to the which all ye are called in one body, and be thankful. Let the word of God dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Aming kataas-taasang Diyos, aming Ama, sa umagang ito kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang muli at minsan pa kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita. May you continue to work in our lives, O God. May you continue to bless our life. And I pray, O God, that you will continue to give me wisdom as I share your word. Help me, Lord, and empower me. Fill me with your Holy Spirit, O God. And this morning, Lord, sa amin pong paglapit sa iyo, inilalapit po namin si Brother Jimmy Arcilia, si Pastor Mark J. Loyola, si Brother Jojo Manuel, maging ang patuloy na comfort po sa mga naulila, ang pamilya po nila Deacon Carlo Baltasar, ganoon din po ang pamilya nila Teacher Flo de Cepeda, at ang ilan pa sa mga presently ay may karamdaman ngayon. Pagalingin mo po ang bawat isa. Nagpapasalamat din po ako sa patuloy na paggawa mo sa pisikal na kalagayan po ni Sister Tetet Buena. Patuloy po naming inilalapit siya sa iyo, Panginoon. At ang ilan pa sa mga may karamdaman na talagang alam po naming ang talagang solusyon ay ang iyo pong makapangyarihang kamay. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang patuloy na pagpapala mo at basbas mo sa ministeryo ng Believer's Breakfast. May you continue to give me good health, Heavenly Father, and give me wisdom as I minister to you, Heavenly Father, and as I minister to your people. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so again, good morning sa bawat isa, good afternoon sa nasa ibang bansa at good evening sa ilan sa mga nasa ibang bansa. Ngayon po ay magbibigay pansin po tayo sa ating pong mensahe. Pinamagatan ko po ang message na ito, Enjoy the Blessing of Being Forgiving. Enjoy the blessing of being forgiving.
Balikan po natin yung ating pong text. Actually po, the Apostle Paul is telling the people dito po sa kanyang panulat, particularly sa church ito sa Colossus, ang sabi po mga kapatid, put on therefore as the elect of God, holy and beloved bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. In verse number 16 or verse number 13, ang sabi po niya, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all things, kasi that is very impossible to do without God's love, without charity. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. In verse number 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And verse number 17 is a very important reminder. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. What I would like to emphasize to every one of you this morning is the blessing of being forgiving. So I want to encourage everyone, because one way or another, tayo makagagawa ng masama sa iba o yung iba makagagawa ng masama sa atin. Sa Biblia po ipinakita na tayo po'y mga pinatawad ng ating Panginoon. Particularly sa ating pong personal na karansan, alam po natin na kahit Kristiyano na tayo at bilang Kristiyano, hindi pa rin po tayo perfecto, we're just forgiven. Pinatawad lang po tayo ng Panginoon. And we should praise God. Sapagkat tayo po sa kabila ng tayo po ay makasalanan, tayo po ay kinahabagan ng ating Panginoon at Kanya pong pinatawad. And it is very clear na sa sulat ni Apostol Pablo, isa po yan sa kanyang laging ipinapaalala. And this is very important because ang reality po sa ating pong Christian life, tayo po ay nasa relasyon. Una, relasyon natin sa Panginoon, relasyon natin sa ating pamilya, relasyon natin sa ating pong church na kinabibilangan. Tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Yan po ang makikita nyo pong konsepto ng panulat ni Apostol Pablo to remind them of the importance of being forgiving because we need to maintain good relationship, particularly tayo pong mga anak ng Diyos. Now, ang akin pong ilang bagay na gustong bigyang pansin po sa inyo, na ang aral po ng Biblia tungkol sa pagpapatawad, masasabi po natin, please consider these three things na babanggitin ko po sa inyo. To be forgiving, for me, it is required. As I understand the Bible, as I understand the teaching of God's Word, to be forgiving, it is required. Ito po ay talagang masasabi nating utos ng Panginoon at marapat na gawin. So, it is required. Number 2, it is reasonable. Yes, makikita nyo po sa ating pag-aaral na makatwiran lang. Mas mabuti po makatwiran na tayo po ay maging forgiving. Kasi talo po tayo kapag hindi po tayo natutong magpatawad. Sapagkat magiging bitter tayo sa buhay at magiging bitter ang buhay po natin. So, to be forgiving, number 1, it is required. Number 2, it is reasonable. And then thirdly, it is rewarding. Yes, it is really rewarding. I am telling you. Yung pong magpatawad po tayo, ito po ay fulfilling, sapagkat it is not easy to do. Yung pong magpatawad, hindi po madali yan. Kaya wag niyo pong mapagkamalian na porke pinag-aaralan natin ito, para bang ang dali-dali lang ng pag-uusapan natin. It is very hard. It is very challenging. And I am telling you,
Makikita natin sa maraming pagkakataon, sa karanasan po natin sa buhay, na talagang struggle po tayo dito, ang maging mapagpatawad. But in the Bible, again, ipinupunto ko po sa inyo ang pundasyon ng ating mensahe. Sa usapang pagpapatawad, it is required, it is reasonable, and it is rewarding. Okay? So, yan po. 3 bagay po. Subukan nyo pang i-type doon sa ating pong comment section. Ano-ano yung pundasyon ng ating pong pag-aaral sa usapan ng pagpapatawad. 3 po yan. It is required. Ibig sabihin po, kung Diyos ang pag-uusapan, kung Biblia ang pag-uusapan, ito po ay inire-require ng Panginoon na tayo po ay maging forgiving. Second, it is reasonable. Makatwiran lang. Makatwiran lang po na tayo po ay maging mapagpatawad, makatwiran lang na tayo po ay magpatawad sapagkat sa katotohanan, tayo rin naman ay pinatawad din ng ating Panginoon Diyos. At sa totoo lang, tayo po ay posible rin na nakagawa at makagawa ng mali sa ating kapwa, kaya kung tayo po ay unforgiving, parang hindi naman yata tama na tayo po pinatawad pero tayo hindi matututong magpatawad. So, it is required, it is reasonable, and it is rewarding. Yes, sinasabi ko po sa inyo na napaka-rewarding po, napakasarap sa pakiramdam kapag tayo po ay natutong magpatawad. Mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong pinag-uusapan, kaya binigyan ko po ng pansin yan sa aking pong pahayag sa inyo that in reality, it is not easy to do. Tama po ba? Hindi po madali. Ang ganda po na sa Biblia, nakita natin that God is requiring us to be forgiving, that it is really reasonable to be forgiving, and it is rewarding. It is rewarding. But in spite of the fact that we are emphasizing these 3, pero alam po natin, being human, it is not easy to do. It is not easy to apply. Hindi po madaling gawin. Sa totoo lang, kasi lumalaban po yung ating old nature. Lumalaban po ang ating pong sinful nature. Yung dating tayo. Bilang tao po, intact mga kapatid, meron pa tayong mga maririnig na talagang kapag ka po pinag-usapan natin ang usapin ng pagpapatawad, madali sa inyo na sabihin yan kasi hindi kayo ang nagawan. Di po ba? Narinig nyo na po ba yung ganyang mga dialogue, mga kapatid? Yung ganyang pong mga statement? It is very easy for you to say that because hindi sa iyo ginawa. Paano kung sa iyo ginawa? Kung titingnan nyo po, humanly speaking, it is very understandable na kung ikaw talaga ang nakaranas, talagang battle sa iyo yan, struggle sa iyo yan, malaking challenge po sa atin yan. At yun po ay, sa pagkakaalam ko po, for sure, alam ng Diyos. Remember, one of our messages here in this online ministry, di ba sinabi ko po sa inyo, na because God is omniscient, di po ba? Dapat po maging kalmado po tayo, maging confident po tayo, mga kapatid. So, mahalaga po yan. So, alam ng Diyos kapag tayo po ay nagkasala at alam din ng Diyos kapag kami nagkasala sa atin. Alam po ng Diyos kapag tayo po ay binagawa ng kasamaan at alam din po ng Diyos yung mga gumawa ng masama sa atin. At ang Diyos na nakakaalam kung siya po'y ating pinagtitiwalaan, siya pa rin po ang nagsabi na maging forgiving po tayo. So, at dito nga po sa ating text, ang sabi po, forbearing one another. Diba? Na mangagbatahan kayo sa isa't isa. And then, forgiving one another. And if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. So makikita nyo po na talagang malinaw na ang pagpapatawad po, it is God's requirement. It is required for us to be forgiving. Okay? And it is reasonable because we're also forgiven. Diba? Tama lang na magpatawad tayo kasi tayo pinatawad. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo na pundasyon natin. Na ang pagpapatawad po required, ang pagpapatawad po ay reasonable. Diba?
At binigyan tayo ng idea, paano natin magagawa yan? And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Which is the bond of perfectness. Yan po ang pag-ibig. Tingnan nyo ang sabi, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. So, it is rewarding. Maraming bagay na matututunan po tayo, mga kapatid. So, ito po yung ilang mga bagay na sinasabi ko po. If you will study the Word of God, to be forgiving, di ba? It is required, reasonable, and rewarding. And you know what? Para sa akin, kaya tayo kinakailangan magpatawad kasi ito ang tamang gawin. Because it is proper for us to be forgiving. Diba? Tama sa atin na maging mapagpatawad po tayo. Mga kapatid, Biblia po ito. Hindi po ako ito. The same thing with you. The same thing with all of you. Being human, it is not easy to do. It is not easy to apply. But hey, tayo po ay mga Bible believers. Hindi kailangan po na pumabor sa atin ang sitwasyon para mag-amen tayo sa salita ng Diyos, para mag-agree tayo sa salita ng Diyos, para i-apply natin ang salita ng Diyos. For us to say amen, for us to agree, for us to apply sa salita ng Diyos, hindi kinakailangan na kailangan po yung bang gusto lang natin, yung mapapakinggan po natin. Even though it is hard and challenging, if it is God's Word, being Bible believer, we need to say amen, to agree, and to apply. Amen? Kasi Bible po yan eh. So kaya nga napakaganda po na laging napapaalalahanan po tayo kasi every time na nakikinig tayo ng preaching, Sunday after Sunday, every service natin mga kapatid, nakakarinig tayo ng pangangaral, pero ang ipinaalala po sa atin, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Sometimes ang dali-dali nating magpayo pagka wala po tayo yung nasa sitwasyon. Pero pag tayo na po ang nasa sitwasyon, we tend to justify ourselves in not applying the Word of God. So mga kapatid, hindi po nagbabago ang prinsipyo. All of us, we need to put ourselves subject to the authority of God's Word. If we are really a genuine, believer, we should be forgiving because to forgive, it is proper. It is proper. Second, it is peaceful. It is peaceful. Mas mapayapa po yung buhay na tayo po ay nagpapatawad. Hindi po ba? So, ang ibig ko pong sabihin, ako po'y nakaka-relate doon po sa marami na hindi madali yan. Agree po ako, hindi po madali yan. Pero tama po yan. Okay? Hindi po madali, pero ito po ang tamang gawin. Hindi po katalunan, hindi po kalugihan, hindi po kawalan, hindi po ituturo ng Diyos sa atin yan para tayo po'y madihado. God knows na talagang sa pagpapatawad, ito po ay magdudulot sa atin ng kapayapaan. So it is peaceful to be forgiving. So forgive. Yun po ang itinuturo ng Bible. It is proper, it is peaceful, and it is pleasing. Okay, pleasing unto God first of all. Isang bagay po na nagiging dahilan kung bakit kailangan po nating maging mapagpatawad kasi gusto nating matuwa ang ating Panginoon. All right, simple illustration. Let us use family as an example. Kung ikaw po ay magulang, 'di ba? Kung ikaw po ang parent ng iyong pong mga anak, and then nakita mo na meron silang conflict. Nakita mo na may sagutan sila. Nakita mo na may pag-aaway-away sila. Hindi sila pagkakaunawaan. Ang tanong bilang magulang, ano ang desire ng iyong puso? May mga magulang po na hirap sa sitwasyon. Dahil ang mga anak nila hindi magkakaayos, hindi magkakasundo. So ang hirap po, hindi niya alam kung saan niya ilalagay ang sarili niya. Okay? So, and without their children knowing that mentally and emotionally affected ang kanilang magulang.
Hindi po nila alam na sa ganung kalagayan na sila po ay mayroong hindi pagkakaunawaan, pag-aaway-away at hindi pagkakasundo. Hindi nila alam na ang isa sa apektado, nalulungkot, ay ang kanilang magulang. Kaya isang bagay na gusto kong liwanagin po ito sa inyo, that if you really want to make your parent happy, it is good na kayo po ay magkasundo. Yun po ang dapat. Kaya kung may mga anak-anak dito na hindi nagkakasundo, nagkakainggitan, at kung ano-ano pa man na conflict po ninyo, in fact, may mga pagkakataon po na nakakakilabot na makita na meron pong mga pamilya, talagang dimandahan dito, away doon, at kikilabutan ka sa klase ng kanilang mga pag-aaway. So, hindi po pleasing yan. Hindi po nakakatuwa yan. Hindi nakakalugod sa magulang yan. So, ito po ang binibigyan ko po ng pansin po sa inyo. Kung ang magulang natin sa lupa masaya na nakikita, na nagkakasundo, nagkakaintindihan, nagkakapatawaran, at kumbaga, nagtutulungan ang mga magkakapatid. If it is pleasing in the sight of your parent, I am telling you that this is also pleasing in the sight of God to see na ang kanyang mga anak ay nagkakasundo. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Hindi po masaya ang Panginoon na tayo po bilang mga anak niya ay nabubuhay sa bigatan ng loob, samaan ng loob, pagkakaroon ng galit, ng kapuutan, ng kapaitan. Hindi po masaya ang Panginoon. So kaya another three things ito na gusto kong maintindihan nyo po sa usapin ng pagpapatawad. Tayo po'y magpapatawad because it is proper. Tayo po'y magpapatawad because it is peaceful. Tayo po'y magpapatawad because it is pleasing, particularly sa ating pong Panginoon. So if we want God, if we want to make God happy, then be forgiving. If you really want to please God, diba? Yun po yung sabi ng talata, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Ano po ba ang konteksto, mga kapatid? Ang sabi po ng verse number 13, forbearing one another and forgiving one another. So yun po ang sinasabi ng Bible. Kung meron daw po tayong laban sa kapatid natin, kung paano pinatawad tayo ng Panginoon, gayon din naman, magpatawad po tayo. Amen po ba, mga kapatid? So, napakahalaga po. Kanina, ang pinakapundasyon natin, to be forgiving, it is required, it is reasonable, and it is rewarding. And then, as we dig deeper sa turo ng salita ng Diyos, makikita nyo po that even sa practical theology, I mean sa ating pong daily life, sa ating daily practice, ang magpatawad po, ito ay proper sapagkat napakahirap naman na parang pinarurusahan natin ang ating sarili at hindi naman makatwiran katulad nung sinabi po ng pundasyon natin. Hindi naman yata tama na ikaw gusto mo pinatawad ka pero hindi ka marunong magpatawad. Okay? So, importante po yon. So, it is proper because it is proper to be forgiving. To forgive, yan po ay tama lang. It is peaceful. Kasi ikaw din ang lugi. Ikaw ang may bit-bit na sama ng loob. Ikaw yung affected mentally. Ikaw yung affected emotionally. Mga kapatid, hindi nakatutulong. Kahit sa health po natin, hindi po nakakatulong po yan. Kaya nga napakaganda na tayo po'y nabubuhay ng payapa. And no wonder why the Apostle Paul said, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Diba? So, at imposible pong magawa yan kung di tayo matututong magpatawad. At ang usapan ng pagtuturo ng Biblia sa pagpapatawad, hindi naman po yata magiging kumbaga solido ang turong yan kung wala naman pong pagkakataon na maia-apply po natin yan. Di po ba? The reason why there is that teaching in the Bible for every believer to be forgiving because it is a reality na meron pong posibleng makagawa ng masama po sa atin. Kasi walang pagkakataong i-apply ang pagpapatawad kung hindi po tayo makakaranas
Di po ba? Na tayo po ay magawan ng hindi tama ng ating kapwa, ng ating kaibigan, ng ating kapatid, o nung kung sino pa man sa usapan pong pangrelasyon. So, because it is proper to forgive, it is peaceful to forgive, and it is pleasing, particularly sa ating Panginoon, na tayo po'y magpatawad. Katulad ng illustration ko po, walang tumbas na saya sa puso ng magulang na nakikita niya ang magandang relasyon ng kanyang mga anak. So, ilang bagay po ang gusto kong maging pinaka-appeal natin sa lahat. Kasi katulad ng binabanggit ko po sa inyo, pinag-aaralan natin ito. Pero hindi ang ibig sabihin, madali po ito. Kaya nga, naintindihan ko naman na magiging mahirap para sa atin, lalo na habang iniisip natin na masama ang nagawa ng kapatid natin, ng kapwa natin sa atin. Mapapansin niyo po yan as you dwell on that thought, sa ganyan thinking, na ginawa niya, masama yung ginawa niya, lalong nagpapahirap sa atin. Di po ba? Lalong nagdadagdag po ng masasabi nating degree para tayo po ay magpatawad kapag ka po naiisip natin. If we are dwelling on what our brethren or brothers or sisters, kung ano po yung nagawa po, lalo pong nagpapahirap sa ating magpatawad. So, ano po ang ilan sa maituturo ko po sa inyo? Number 1, lay down your pride. In order for us to be forgiving, para tayo po ay maging mapagpatawad, lay down our pride. Kasi may kanya-kanya po tayong ego. At pag yun po ang nasasaling, yun na po ang mahirap na laban. Pagka ego na ang umiral. So, kaya per me, ang idea po nung lay down your pride is to put aside. Diba? Ibig sabihin po, ialis natin. Mahirap magpatawad ang isang taong mapagmataas. Kasi ang isang taong mapagmataas, ang thinking niyan, para bang siya hindi nagkakamali. Di po ba? Tapos, ang focus po niyan, nasa sarili. Siyempre, habang nakapokus ka sa sarili mo, lalong magiging mahirap para sa iyo. Ginawa mo sa akin to, hindi mo dapat ginawa sa akin ito. Well, yun po ang ilang mga bagay na po pwedeng magpahirap sa usapan ng pagpapatawad kapag yung pride po presente. Diba? So, kaya lay down our pride. So, kaya kung nandun tayo sa ganung katayuan that it is really hard for us to forgive, then ito po ang isang po pwede nating i-consider na baka mamaya po talagang tayo po'y minamaneho ng ating pong pride. Baka presente po sa atin ang tayog at ang taas ng pagtingin natin sa ating mga sarili. Mga kapatid, we need to be humble. Diba? Lagi natin titingnan, tayo rin naman nagkakamali, tayo rin naman nagkakasala, tayo rin naman po pwedeng makagawa ng ikasasakit o makapagsabi ng hindi maganda sa ating kapwa. So kaya for me, ang isa sa po pwedeng makatulong sa usapan ng pagpapatawad ay ang pagsasaisang tabi po natin ng ating pong pride. Kilala mo ba kung sino ko? Ginawa mo sa akin yan? Okay? So, and sometimes mas mabigat po doon yung idea na of all the things na ginawa mo, ginantihan ka ng hindi maganda. So, yun po ay lalong nagpapahirap. Kaya nga, importante po na talagang bilang Kristiyano, isang paglalarawan at pagpapatibay na may espiritu po tayo ng Diyos ay ang forgiving spirit. Forgiving spirit. The Apostle Paul is very consistent in reminding the believers about this very thing. Kasi sa relasyon po, hindi po pwedeng hindi magkakaroon ng diferensya. Hindi po pwedeng hindi tayo makakaranas na may makagawa ng hindi tama sa atin or even tayo mismo. Po posible po na kahit wala kang intensyon, po pwedeng makasakit ka, po pwedeng makapagsalita ka, makapagbitaw ka ng mga salita na makakasakit at maaaring makaapekto sa kapwa. So yun po ngayon ang halaga ng turo ng pagpapatawad. Because of the human tendency, because of the reality. Dahil realidad po yan. Kaya po mga kapatid, mga minamahal, kung talagang gusto po natin na tayo po ay matutong magpatawad, lay down our pride. Isa-isang tabi po natin. Lagi niyong tatandaan, ako rin naman,
may pagkukulang din. Ako rin naman, nagkakasala din. Kaya nakakatuwa po kapag may mga pagkakataon po na lalapit sa iyo, dalawang mananampalataya, and sometimes mag-asawa, na nung lumapit sa iyo, wala na pong ginawa, kundi ang magturuan. Siya po kasi, hindi ko po matanggap yung ginawa niya. Masakit po yung ginawa niya. Yan po kadalasan ang makikita niyo pong eksena. And then, kapag ka po na-enlightened, kapag ka po nangibabaw na ang Espiritu ng Panginoon, so papasok na po ang forgiving spirit. Bakit? Sapagkat magsisimula na po na maisa-isang tabi ang sarili at ang Espiritu na ng Diyos ang maghahari, mga kapatid. Kaya ang eksena mababaliktad. Nung una po, lumapit sa iyo, turuan po sila, sisihan po sila, at talagang akusahan po sila sa isa't isa. Pero nung naliwanagan at naghari ang Espiritu ng Diyos, makikita nyo, pababaan naman sila. Pagka humingi ng tawad yung isa, sasabihin niya, ako din naman, mali rin naman ako doon sa nagawa ko. Napanood nyo na po yan. Nakita na po natin yung ganyang mga eksena, di po ba? So, and that is good. That is good. It simply means that the Holy Spirit is really working in your life. Pero kapag po wala po tayong bagabag sa mga ganong bagay, mga kapatid, na talagang kumbaga yung bang tigas ng puso, mahirap po yan. Kasi sa bawat relasyon, alisin nyo ang patawaran. Halimbawa po, alisin natin ang usapin ng patawaran. Sino po kaya sa mga nasa relasyon ang magkakasundo pa ngayon? Sino po kaya ang mga nasa relasyon? Kung ang usapan ay magkaibigan, kung ang usapan po ay pamilya, kung ang pag-uusap ay kapatiran, maging sa church. Imagine majority of the people in the church, mga Kristiyano na po yan. At pag sinabi natin Kristiyano, may espiritu po ng Diyos yan. Pero tingnan nyo po, kung alisin po natin ang patawaran, sino po kaya ang magkakasundo pa ngayon? Hindi po ba? So kaya nga, it is but proper. It is, mga kapatid, masasabi nating reasonable na tayo po'y maging mapagpatawad. So, lay down your pride. Number 2, let go of your pain. Let go of your pain. Hindi ba, ang isa rin pong mabigat, kaya po mahirap magpatawad, kasi po, yung sakit na naidulot sa'yo. Diba? Kasi nga habang nagdudwell ka doon sa isipan na hindi ko matanggap na nagawa niya sa akin yon. Yun po yung nagbibigay ng lalong kirot Dan doon sa isipin mo, kahit papaano naman, diba? May nagawa rin naman siyang mabuti sa akin. Kahit papaano naman, nakita ko naman na talagang nandoon yung pagmamahal. It is just that being human, that is very possible to happen, na talagang meron pong pagkakataon na magkukulang tayo sa isa't isa. Diba? Kapag tayo po ay nakasentro sa kirot, sa sakit na naidulot sa atin, naintindihan natin, ang hirap magpatawad pag ganun. Pagka po naiisip mo lagi yung sakit na naidulot sa iyo, minsan po yung idea ng pwedeng damage, hindi po ba, na na-create. Meron pong mga istorya. Ito po no bias po kasi tayo. Meron po akong isang kilala na leader ng Christian group na hindi po biro ang naranasan niya. At ito naman po ay naipatotoo sa marami. Yung bang idea na ni-rape ang kanyang anak. Hindi po ba? Pero sa kabila po nun, mga kapatid, talagang napakalaking struggle po niya, napakalaking battle niya, being human. It is not easy to accept yung ganun pong bagay. And that is very painful. Very painful po yan. Pero alam niyo po, grabe po yung spirito ng Diyos na gumawa sa kanya. Nagawa po niyang magpatawad, mga kapatid. And then, if you will just hear yung kanyang testimony, nakatulong po maging sa kanya. Alam niyo po, sa usapan po ng pagpapatawad, maaaring yung mismong nagawa niyang magpatawad, pero yung iba, kung sa akin yun. Para bang proud pa tayo na sabihin, kung sa akin nangyari yun, hindi ko mapapatawad. Well, nakaka-relate ako dahil kahit naman ako, meron pong ganyang bahagi ang ating pagkatao at doon nga po natin kailangan ang Espiritu po ng Diyos. Sapagkat kung tayo lang, talagang very understandable, napakahirap pong gawin yan.
At marahil, katulad po nung nangyari kay Joseph, just try to imagine, sa buhay po niya, kung paano siya pinagkaisahan ng mga kapatid niya. Di ba? Minsan, imbis na hangaan po natin yung mga ganong pong klase ng Kristiyano na sa kabila ng bigat ng nagawa sa kanila, sa kabila ng kirot, na dulot ng ginawa sa kanila, minsan po, yung pong mismong nakaranas, nagpatawad, tayo po nakikinig lang. Parang gusto pa nating makipagdebate, makipagtalo. Hindi. Parang hindi naman kapanipaniwala yun. Parang hindi naman tama yun. Patatawarin mo, ganun-ganun lang. Minsan kung sino pa po yung nakagawa ng tama because of the Spirit of God na nag-work sa kanila, parang yung pa ang questionable para sa atin. Samantalang sa Biblia po, idinidiin sa atin, yung isip natin, iba sa isip ng Diyos. Yung isip ng Diyos, iba sa isip ng tao. Yung paraan ng Diyos, iba sa paraan ng tao. So kaya nga, importante na yung Espiritu po ng Diyos ang siyang patuloy na dapat maghari sa buhay po natin. Isipin niyo po mga kapatid, kung ikaw si Joseph at iisipin mo yung mga ginawa ng kapatid mo sa iyo. Isipin niyo po yung pagkaisahan siya. Isipin niyo po yung pagtulong-tulungan po siya. Isipin niyo po yung ibenta po siya. Isipin niyo pong sinaktan siya. Even physically, sinaktan po siya. So, madali po ba na magpatawad? Diba? But why? How come? Na kay Joseph, it seems, napakadali na nagawa po niya ito. Na imbis na gantihan niya ng kasamaan, ginantihan pa po niya ng kabutihan. Tama po ba? You know the story of Joseph. Of all the things na ginawa sa kanya ng mga kapatid niya, makikita niyo po na talagang yung kanyang pride, isinaisang tabi niya, at hindi po siya nagdwell sa sakit. Kaya nga sabi niya, as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good. So, isang bagay po yon. Diba? Tatlong bagay po ang tinatalakay natin ngayon. Una, lay down your pride. Number 2, let go of your pain. And then number 3, ito ang piliin natin, to live in peace. Live in peace. Mas piliin po natin na mabuhay tayo na hindi po sa kapaitan, hindi po sa galit, hindi po sa puot, kundi sa panatag na puso. That is exactly what our text said. Even in the book of Ephesians, sa chapter 4, yung lagi natin sinasabi, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted. Huwag patigasan ng kalooban. Tender-hearted, forgiving one another. Even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Very consistent si Paul sa kanya pong itinuturo. Kaya po, para sa akin, mga kapatid, ang lagi ko pong tinatandaan, ang Panginoon, perfecto. Ang ibig sabihin po, wala pong anumang posibilidad na makagawa siya ng masama sa tao. Hindi siya magkakamali kasi Diyos po siya. So, siyang Diyos na hindi nagkakamali, siyang Diyos na kung tutusin perfecto, pero nagagawang magpatawad. Diba? Kasi hindi mo po pwede nasasabihin sa atin, diba, na madali yun kasi ganito, ganyan, ganon, diba? Minsan, yung ma-justify lang po natin, pero sa logic, kung yung hindi po nagkakasala at hindi nagkakamali, marunong magpatawad, sa simple, logic, hindi ba dapat yung nagkakamali rin? Hindi ba dapat yung hindi perpekto? Hindi ba dapat tayo rin po na nagkukulang, nagkakasala? Hindi ba dapat mas madali sa atin natanggapin na dapat magpatawad tayo dahil tayo rin nagkakasala eh. Hindi nga tayo perpekto. Kung yung perpekto nga na hindi naman po pwedeng sumbatan at balikan, pero nagawa pong magpatawad para pakitaan po tayo ng halimbawa. So kaya mga kapatid, mga minamahal, malaking may tutulong po. Let down your pride. 'Di ba? Lay down your pride. Lay down our pride, let go of your pain, and then live in peace. So yan yung tatlo na gusto ko pong lunduan natin sa message natin. 'Di ba? To be forgiving, ito yung mga bagay na po pwede natin gawin. Number 1, lay down your pride.
Number 2, let go of your pain. Let go of your pain. Number 3, live in peace. Mas masarap po, napayapa po ang ating buhay. So, ito po ang mensahe po ng Panginoon. Forbearing one another, forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. I am telling you, brethren, it is reasonable. Ito po ay reasonable ang tayo po'y magpatawad. Ito po'y rewarding. At wag na wag niyong kakalimutan, Diyos ang nagre-require sa bawat isa sa atin na maging forgiving. Okay? It is proper, it is peaceful, and it is pleasing. So, let us apply this message. Be forgiving. Be forgiving. Lay down your pride. Let go of your pain. And live in peace. I hope and I pray na ang message na ito ay makatulong sa bawat isa po sa atin para po sa napakagandang relasyon. Di po ba? For a harmonious relationship, for a healthy relationship, and for a happy relationship. Yan po. Let us enjoy the blessing of being forgiving. I-enjoy po natin ang pagpapala ng pagiging mapagpatawad. Let us pray. Lord, thank you po. Thank you po for your word. Thank you for blessing us spiritually. And Lord, we need this message. Kailangan po namin ito sapagkat alam po namin na sa realidad ng buhay, po pwedeng kami po'y magkasala at po pwedeng kami po ay magawan ng kamalian ng aming kapwa. Thank you for teaching us your word. I pray, O God, na ang banal na Espiritu ang siyang maghahari sa puso ng bawat isa at makita po namin ang laki ng advantage, yung dami ng advantages kapag kami po ay naging forgiving at kung gaano ang disadvantage na hindi po kami matutong magpatawad. Lord, thank you po. Thank you po sa iyong paalala. Salamat po sapagkat tinuruan mo kami na kung saan ito po ay malaking tulong sa bawat isa po sa amin. Kaya, Panginoon, lagi mo po kaming bigyan ng lakas na magawa po, mai-apply po ang iyong salita sa aming mga buhay. Salamat po sa mga taga-subaybay ng ministeryong ito. Nawa sila po ay patuloy na napagtitibay sa amin pong mga nagiging aralin, sa amin pong nagiging devotion, sa amin pong mensaheng napapakinggan. Thank you for always blessing me, O God. Thank you for giving me strength. Thank you for your enabling grace. Thank you for the privilege, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. And I hope na na-bless tayong muli ngayon pong umagang ito sa ating pong Believers Breakfast with BFDB. So let us always enjoy the goodness of God and the blessing of God sa ating pong mga buhay. Amen? Yes, sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon.